Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap dito sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga spiritual na mga pananaw at kwentong kapupulutan natin ng aral. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo, dala ang kabigatan sa aming puso. Mga kirot na hindi maipaliwanag, mga luha na pilit tinatago, at mga pagod na hindi agad nawawala. Sa mga sandaling tila kami nang hihina, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Turuan mo kaming huminga at magpahinga, umiyak kung kinakailangan, at magbukas ng puso sa mga taong iyong ipinadala upang maging kalinga sa aming buhay. Bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang katotohanan na ang sakit ay hindi katapusan, na may saysay ang bawat paghihirap, at nasa iyo may pag-asa at kaginhawaan. Panginoon, yakapin mo ang aming kahinaan, at sa aming mga sugat, ibuhos mo ang iyong paghilom. Tulungan mo kaming muling tumayo, muling maniwala, at muling ngumiti kahit unti-unti. Sa huli, ituro mo sa amin na sa gitna ng kirot, nasa amin ng iyong presensya. Sa gitna ng lungkot, nandito ang iyong kalinga, at sa gitna ng dilim, ikaw ang aming liwanag. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines na mapapakinggan every first, second, and third Monday of the month sa ganap na alas 8 ng gabi sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang official webpage ng radyomaria.ph. Babalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radyo Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Yun, magandang araw ulit mga kalakbay at tayo ay muna ngayon magkumustahan. Ngayon po ay Hunyo at kumusta naman ang inyong mga lugar? Siguro unahin natin si Father Talavera. Kumusta naman po ang Hunyo ng sa Gibraltar? Yes, magandang araw Araw. po sa ating lahat. At syempre dito ay nakakaranas na ng unti-unting summer. Ayan. So medyo umiinit na yung panahon. At yung mga tao naman tuloy-tuloy pa rin naman. No? Hindi pa naman summer break dito. Mhm. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung mga gawain natin. Mhm. Ikaw naman, Pau, Brother Pau. Ayun, ayun po, medyo umu-okay-okay na dahil nanggaling tayo sa sakit na inubo tayo at sinipon, no? Oh, kasi Okay naman. Mm. Mag-iingat ngayon dahil magsisimula ng umulan din sa Pilipinas. Pero syempre sa pagpapalit ng panahon, naapektuhan din yung mga katawan natin, nag-a-adjust din yung katawan natin. So kailangan mag-ingat din ang ating mga kalakbay, no? At ako naman dito, syempre marami ring ginagawa. Nag-celebrate nga kami nag-celebrate tayo ng 25 years natin, no, sa aming sina Father Louis, Father Factora, itong May 10, no, last month nag-celebrate kami ng 25 years at syempre Wow, itong congratulations. salamat po. At syempre hindi naman po natatapos doon, isang taon po na binigay po sa atin, no, Jubilee year po natin at tayo ay magkakaroon po ng sabbatical rest din. Kahit paano ay magkakaroon po tayo. Hindi na po ito yung pahinga na pahinga pero ito yung panahon na
na balikan din natin kung ano yung nangyari po sa amin, no, nung 25 years. Kaya medyo marami ring gagawin, maraming mga gawain, pero hindi po natatapos po doon at patuloy pa rin po tayo. So simulan natin ang ating topic ng mga kalakbay. Minsan ba, mga kalakbay, nararanasan nyo rin ba na kahit walang malino na dahilan, parang mabigat din ang ating mga pakiramdam. Tipong pagod ka, malungkot ka, pero hindi mo may paliwanag kung bakit. Sa buhay, hindi talaga mawawala ang lungkot. Ikaw rin, kahit na napakasaya natin, nalulungkot pa rin tayo kahit pa, dahil tayo tao. Kahit gaano tayo kalakas pananampalataya, darating at darating ang mga sandaling madudurog din tayo sa pagkatalo, sa pagkakamali, sa pagkawala, o kahit sa simpleng pagpagod or pagod ng araw-araw, no? Pero alam niyo ba, kahit si St. Thomas Aquinas na napakadakilang philosopher at theologian ay nag-iisip din kung paano haharapin ang kalungkutan. Kahit mismo yung mga santo natin ay nagkaroon din ng pagkakataon na sila ay naging malungkot. Kaya kahit naman ang ating mahal na Birheng Maria, no? Kaya Our Lady of Sorrows din siya, naranasan niya ang kalungkutan dahil siya ay tao. Naranasan niya kung paano maging malungkot sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Subalit kay St. Thomas Aquinas, hindi niya ito binaliwala ang kalungkutan, no? Sa halip, tinuro niya na may mga simpleng paraan. Actually, 5 konkretong hakbang upang gumaan ang ating pakiramdam. Ngayong episode ng Usapan Kay, pag-uusapan po natin, mga kalakbay, paano natin haharapin ang lungkot? At ano ang 5 paraan na ibinibigay sa atin upang unti-unting gumaan ang ating dinadalang lungkot? Ang title ng ating episode, Remedies for a Sorrowful Heart. Pero bago natin talakayin, bago tayo magsimulan ng talakayan natin. So, o ikaw naman, uh, Paulo, nalungkot ka na ba? Opo. Mukha lang masaya pero lungkot-lungkot. Biglang tumawa ka. Pero may Guilty. pagkakataon malungkot ka, hindi ba? Pero, Opo, pati. ano yung mga panahon na, or hindi naman magbigay ka ng pero ano yung mga panahon na nalulungkot ka? Pag natatahimik ako, minsan kahit nasa trabaho ka, di ba, mapapagod ka, and all of a Yeah. sudden, natatahimik ka, may papasok sa isipan mo bigla na mapapaisip ka sa isang sitwasyon mo, no, na gusto mong kalimutan, pero nag-ano siya, bumabalik, no. Na syempre, naapektuhan ka na, no, not unless kung magaling kang magdala ng sarili mo, pero ako kasi I have this very emotional situation. So talaga minsan, wala na, sira na yung araw ko pag naiisip ko na yun. Ganon. Kaya, ayun. Mm. Mahirap din talaga minsan pag na napapaisip ako ng problema. Lalo na ngayon, patong-patong ang problema ng bansa. Pati yun, naiisip ko na Pati yun rin. iniisip mo, ha? Kasi Pati apektado eh. yon Totoo naman. kasama sa Totoo naman. problema. Totoo naman. I mean, apektado tayo because of what is happening. Hindi naman siya, isang maliit na problema na lang pwede Totoo. palagpasin. So, ikaw din, Mm. parang mapapaisip ka, what will you do? No? No, for yourself, para makasurvive ka. Yung ganun. Kung ikaw nalulungkot, Paolo, anong ginagawa mo para maibsan na kahit paano yung kalungkutan mo? Kung yung mabababaw na kalungkutan, padre, kinakain ko lang yan. Ako stress eater ako eh. Pero kapag yung Mm. medyo heavy yung nararamdaman ko, yun talaga, minsan mawawala ako rito. Kung saan ako nakaupo. Mawawala ako rito, nasa ibang lugar ako or nasa bahay ako, magmumukmuk ako. Mm. Tapos, ito nga ang maganda sa akin, napapansin ko lang, na kapag dinaan ko na sa tulog, pagkagising ko, wala na. Hindi ko naman siya maiisip. Wow. Yun lang talaga palaging ko, yung parang getaway ko, matulog talaga. Ikaw ba Para pag ikaw ba nalulungkot, inaantok ka o gising ka? Yung parang hindi ka makatulog. hindi ako makatulog minsan. Kaya talagang puyaters ako eh. Hanggat Mm. hindi ko nakikita yung yung pagsikat ng araw kinabukasan, hindi pa makakatulog niyan. Ganun ako Ayun. problema minsan. Kaya puyat Mm. palagi. Last na lang. Pero umiiyak ka ba kapag ikaw ay malungkot? Not all the time. Not all the Yun yung time. kasi Depende.
Hindi rin po. Kasi may isa akong mabigat na problema last year na hanggang ngayon dala ko pa rin. And yun nasabi ko sa mga kaibigan ko, especially kay Father Truby, yung mga ganyan, hindi pa ako nakakapag-grieve doon sa bagay na yun until now. Ikaw ba, Father Paul? O ikaw na? O, nalungkot ka na ba? At ano yung mga naging halimbawa? Hindi naman halimbawa, pero ano yung mga sources ng mga kalungkutan mo rin? Ako siguro sa ngayon, yung pagiging malayo sa bansa, 'di ba yun yung unang-una. Naramdaman mo Kaya na hindi ako rin, ano? masyado ano na, Naramdaman mo na rin homesickness? narara actually nararamdaman ko yung layo, pero yung kasi pag binabalikan mo yung mga nakasanayan, hindi ko masyado siyang nafi-feel, 'no, actually. Pero ang pinakamahirap sa akin yung malayo sa family, 'no, kasi Mhm. siyempre yung aking mga magulang, medyo nasa edad na. And then yung tatay ko may sakit pa. So hindi mawala sa isip ko yung nangangamba ka, 'no, na hindi mo alam kung ano yung mangyayari, 'no, wag naman sana, which is of course very hopeful pa rin ako sa Panginoon, 'no, na walang mangyayari. Pero iba kasi yung accessibility, 'no. Halimbawa, mayroong nangyari sa bahay, madali yung makakauwi ka nasa Pilipinas lang o nasa Manila. Pero kung ganitong nasa malayo, siyempre bukod sa gastos, lalo ngayon mataas ang presyo ng gasolina at narinig ko talagang mataas din ang presyo ng pamasahe, no, lalo na sa eroplano, tapos abroad pa. So, yung gano'n, yung nangangamba, no, na hindi mo magagawa yung dapat gawin. And then, ano pa ba yung mga lungkot? Actually, hindi ko masyadong nararamdaman yung emosyon ng lungkot, eh. More of pagod at saka more of siguro yung stress na may mga sinisimulang bagong bagay na hindi mo alam kung magiging successful. So yun yung parang at saka kahit na natapos na yung activity parang hindi fulfilled. 'No? So yung parang gano'n na feeling ng hindi mo nakuha yung effect na gusto mo, 'no, or yung goal na gusto mo. Now, one Mm. concrete example, halimbawa yung pagtuturo namin, 'di ba? Meron tayong program dito sa mga katekista, pero it's the same people na pumupunta. So kumbaga kung ang target mo ay maka-recruit ng bago, tapos makikita mo, ang maganda naman nandun pa rin yung dati. Pero kung minsan nababawasan, hindi nadadagdagan, babawasan pa. So parang nakakalungkot na isipin na yung effort mo nababalewala, parang gano'n. Paano kapag ikaw ay nalulungkot, Father Paul? Ano ang ginagawa mo naman para maibsan na Ako kahit paano yung lungkot? Yes, ako unang-una yung tinatanggap ko kaagad siya, 'no, kasi hindi hindi kasi ako yung negative na tao. Kahit na parang na-train na yung isip ko na kahit na negative yung bagay, lagi ko siyang ginagawang positive, 'no. Halimbawa, yung problema, 'no, never ko na siyang tinatawag na problema ever since, 'no. Ang tawag ko sa kanya lagi challenge, 'no. Kasi kapagka sinabi mong problema, 'no, parang palagi na lang na ang hirap maghanap ng solusyon. Mhm. Pero kapag sinabi mo kasing challenge, 'di ba mamomotivate ka, mai-inspire ka na gawin yung dapat gawin. Yun yung una, yung siguro yung mindset, 'no, yun yung unang-una sa akin. And then pangalawa, hindi ko dinadala sa kwarto ko yung problema. Yung iniiwan ko kung saan siya dapat iwanan. I think ito ginagawa ko kahit nandiyan pa ako sa Pilipinas. Hindi ako nagdadala ng trabaho sa opisina sa kwarto. So kapag Hmm. nasa kwarto, pahinga na talaga yun. Hindi ko dadalhin pa yung ano man yung mga problema dun. So nasanay na rin ako sa gano'n na leave it be, 'no, na Hmm. kapagka mayroong problema iniiwanan ko and then the next day dun ko siya haharapin kung hindi naman talaga siya immediate concern. Pero kapag ikaw Hmm. pa may problema, iniiyak mo rin ba yun? O sabi mo kasi kanina, hindi ka naman emotional, pero dumarating ba yung Oo, pagkakataon na actually hindi ko siya iniiyak. Pero meron akong huling beses na naalala kong umiyak nung may pinanood akong nakakalungkot, yun. Naiyak ako dun. Pero yung problema ko na, may problema ako, hindi ko siya iniiyak, eh. siguro nga depende rin kung ano yung problema, Gaano no? Kung, kabigat. kung gaano Oo, kabigat kung yung gaano ka intensity nung lungkot na iyon, personal man yan o sa pamilya o sa kaibigan
o kaya Mm. sa bansa o kaya sa buong mundo. Kung meron kang iniisip na problema, kung gaano, siguro naman kapag ka, syempre nakikita mo yung mga taong nahihirapan, doon mo makikita yung lungkot, no? Sabi nga nila, syempre hindi nalalayo sa isang tao na malungkot, no? Kasi tao tayo, hindi ba? Hindi po pwede Mm. naman na hindi ka nalungkot dahil ang ating Panginoon din, umiyak pa nga siya nung namatay si Lazarus, di ba? Mm. Siya mismo, ay dahil siya ay tao, nakita niya yung pagdadalamhati niya, yung kanyang ano, doon sa kaibigan niya dahil may pagmamahal, no? Doon naman nagmumula doon naguugat ang kalungkutan natin dahil tayo ay umiibig. At kapag tayo umiibig, kapag tayo nasasaktan, doon natin makikita ang kalungkutan. Kaya siguro si St. Thomas Aquinas nagbigay din ng limang paraan upang unti-unti nating gumaan ang ating mga pakiramdam sa dinadala nating kalungkutan. Siguro umpisahan natin kay Brother Pao. Ano nga ba yung unang-unang ibinigay sa atin ni Santo Tomas de Aquino? Ito, ang sabi niya, gawin yung mga kaaya-ayang gawain or yung mga pleasant things daw. So, para kay Santo Tomas, no, ang kalungkutan ay may kinalaman din sa ating emosyon at katawan. Kaya ang paggawa ng mga bagay na nagbibigay ng simpleng saya ay hindi pagtakas. Ito ay bahagi ng paghilom. No? So kapag ang puso ay mabigat, minsan hindi agad kayang sagutin ng isip yung problema. No? Kasi syempre, hindi naman all the time may kasagutan agad-agad. No? Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng mga maliliit na paraan upang huminga. So pwede tayong makinig ng music, pwede tayong kumain, which is yung ginagawa ko nga pag stress ako. No? Tapos kung ikaw nature lover, so pwede kang tumambay-tambay, which is isa ko rin ginagawa, lalo pag sa UST walang tao. Takbi ako dyan sa labas, sa may field, no? Kasi tignan ko yung mga puno kasi nakaka-relax, no? Yung Totoo yun. nature. No? Tsaka yung katiming at the same time. Pero pag may tao at maingay na, wala na. Sira Mm. na naman nila. So, hahanap ka na ng other way naman, no? So, iba naman, kung mas malalim naman ng hinahanap mo, ang saya na ito ay hindi kapalit ng problema, kundi pahinga upang magkaroon tayo ng lakas na harapin ang mga problema natin sa buhay. Ganun. Yun, kaya parang naalala ko lang yung kantang My Favorite Things. Di ba? Favorite things. Rain, raindrops on roses and whiskers on kittens. Di ba? Gaya. So parang sinasabi Yeah. dito, nakikita niyo kahit na ano nangyayari sa buhay niya, hahanapin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kasi may Mhm. mga bagay naman na hindi naman yan ang buhay naman natin, hindi lahat yung kalungkutan, no? Hahanapin mo yung mga bagay na nagpasaya sa iyo. Yung paborito mong siguro paborito mong laruan o kaya nangyari sa ng kabataan mo o kaya yung pagpasa mo sa board exam o yung pagkapanganak mo doon sa unang anak mo. Maraming bagay kahit naman yung mga may asawa sa ating mga kalakbay, no, yung ang kanilang kasal, yung kanilang mga birthdays na celebrate nila, yung mga bagay na nagtagumpay sila sa buhay. Ang daming mga bagay. Alam mo, isa sa mga sinasabi ko sa mga tao na nagpapa-counsel kung bakit sila nalulungkot, gusto nila maghiwalay. Sabi ko, laging isipin nila yung first day nila kung bakit sila kinasal, kung bakit ito yung sinagot niyang asawa niya. Bumalik ka sa una kung saan kayo naging masaya. Minsan kasi nababagabag tayo ng maraming bagay do sa mga problema natin kasi iniisip lang natin yung ngayon, yung mga problema. Pero ang hindi natin nakikita, ang dami mo na palang bagay na pinagdanasan ninyo bilang mag-asawa, no? Yung mga ups and downs. Kasi minsan nakafocus tayo doon sa problema. Kaya siguro yung mga mag-asawa, no, inaanyahan natin mag-second honeymoon kayo, no? Kung meron kayong mga bagay na pinag-aawayan, puntahan ninyo yung mga lugar kung saan kayo naging masaya, no? Kung saan nagsimula ang lahat. Ito yung mga pleasant things na kahit simpleng mga bagay, no? Doon natin makikita yung importansya ng bagay na iyon, no? Kasi kailangan balikan mo yung anak mo, nagiging pasaway ngayon.
Pero hindi ba't naging bata din yan na inaalagaan mo, nakikyutan ka sa kanya, etc. etc. Balikan mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo at doon mo makikita ang tunay na kaligayahan sa simpleng mga kasiyahan na yan. Father Paul, ikaw, ano makikita mo? Ano ba nakikita mo dito sa... Kumbaga, hindi lang yung mga bagay talaga in themselves. Na kumbaga, yung value ng bagay na yon nandun sa memory, no, na na-evoke kapag ka nakikita mo yung bagay yon. No? Halimbawa nga, yung ating mga ginamit noong tayo ay naordinahan, no? Yung ating pinakaunang chasuble, halimbawa. I remember yung chasuble ko kasi iniwan ko sa Santo Domingo. And then, ang ano ko doon, ang rationale is para magamit ng iba. At the same time, pwede ko rin siyang mahiram o magamit. So, kapag ka nagmimisa ako doon, pag sinusuot ko yun, naaalala ko talaga yung naordinahan ako, yung unang misa ko, at naaalala, nagpapaalala ulit yun doon sa saya. No? Kasi napakasaya natin nung mismong event na yun. Bago pa dumating yung mga problema, bago pa dumating yung mga pagsubok, no, yung mga lungkot na sinasabi natin. So, these things actually, nakakatulong siyang ibalik yung emosyon at the same time yung memory. No, kumbaga, kaya at that particular moment, nakakapag-cope tayo sa sitwasyon natin ng lungkot. Diba? Oo. Naalala ko lang din yung mga retreat sa Calaruega, sabi nga nila, doon nyo mararanasan yung magiging isa ninyo. Kaya sabi nga, go, think Calaruega, go back to Calaruega, di ba sabing ganon? Kahit na sabihin natin, kahit tayo, mga reliyoso at mga Dominicans, naalala ko lang yung Kalamba, no Kalamba days, na hindi pa ganun karami ang iniisip mo ngayon na pari ka na, marami ka nang inaasikaso sa university, sa mission, sa kung ano pa man, ano, ang dami mong iniisip ngayon pero kung babalikan mo napakasimple pala ng buhay noon na parang Mhm. hindi ganoon Dati hindi mo kakomplikado. i-expect na oo. Ano? Hindi mo ine-expect na ganun pa magiging buhay, 'di ba? Kaya nakasarap Oo. balikan yung dati na simple ka lang mag-isip, 'di ba? Kaya pare dahil kaya ka pumasok sa seminaryo gusto mo mapare. No, yun lang. And I think Mm. yun pa rin naman no, that's still valid until now. Na kung minsan baka nakakalimutan lang natin dahil tumatambak yung mga alalahanin at problema Mm. natin. Father Pao, may kang gustong sabihin? Ako para dito sa number one na sinasabi ni Saint Thomas, no, ang laking tulong, lalo na sa mga nagtatrabaho dito sa opisina, tsaka before na nagtatrabaho ko sa Makati, yung pag sobrang stress ka, yung simpleng magsabi lang sa'yo yung ka-office mate mo na, tara ano tayo, kape tayo, tara bili tayong pagkain. Yung little escape, no? Para lang makalimutan mo na saglit yung emosyon mo mabigat na or may ginagawa kang nahihirapan ka. Kasi kapag pag walang taong may lumapit sa iyo during those times, alam mo yung nakapako ka na doon sa trabaho mo, nakapako ka na sa emosyon mo, wala na, sira ka na. Hanggang sa umuwi ka, ganun na parang problemadong problemado ka. Pero alam mo yun yung pag may tao talaga, or siguro kung ikaw din sa sarili mo, may nakikita kang mga kasamahan mo, alam mo yung simpleng topic mo lang na tara, labas muna tayo saglit, ang laking kaginhawaan para Totoo. matakasan mo saglit no, yung pinagdadaanan mong problema. No? So Oo. yun ang naisip kong pleasant things na dapat nating gawin no, or gawin natin sa ibang tao. Kasi Oo. minsan may mga tao din na yung sa sobrang na sila, tutok na sila sa problema nila, nakakalimutan nilang escape saglit. Kasi parang hindi na sila makatakas. So talagang kailangan talaga there is somebody to tap them para mag-relax na ng konti. Totoo yan. Ganun. Kahit na sabihin natin yung mga mayayaman, akala natin lahat sila Mm-mm. masasaya, hindi ba? Mm-mm. Pero hindi Oo. natin nalalaman na napakabigat din ang problema nila. Alam nyo, minsan sa pagyaman natin, sa pagtaas natin, nakakalimutan natin kung saan tayo nanggaling. No? Kaya Mm-mm. isa sa mga, sabihin natin, mga pleasant things na pwede nating gawin, ay balikan natin kung ano yung nakalipas. No? Kasi doon, kunyari, kung mahirap ka dati, tumaas ka no naging mayaman ka, balikan mo yung nakaraan mo. Ay, ganito lang pala kasimple ang buhay.
ang yung dating 3-in-1 ko naging Starbucks, no? Bumalik ka kaya doon o kaya yung mga simpleng mga pagkain ng nanay na ginawa mo, na ginawa ng nanay mo dati, no? Eh parang Mm. yung sarap ng sopas na ginawa ng nanay mo. Ay yun ang pinakamasarap na sopas, no? Kahit na kumain ka na sa five-star restaurant o kay five-star na hotel, para babalik-balikan mo pa rin kung ano yung mga dati mong ginawa at doon ka nagiging masaya. Balikan mo muna siguro. Huwag mo muna isipin kung ano yung nakakapagbigay sa iyo ng stress at balikan mo yung mga nakaraang mga bagay na magaganda. Pangalawa Mm. siguro, Father Paul, ano yung sinabi ni Santo Tomas naman? Yes, no, yung pangalawang remedy niya, no, para sa kalungkutan ay pag-iyak. Yan, yung tears. Dahil naniniwala si Santo Tomas na ang luha ay may kakayahang magpagaan ng loob. Kapag kinikimkim natin ang sakit, lalo itong bumibigat. Pero kapag inilalabas, kahit sa pag-iyak, unti-unti itong gumagaan. Para sa kanya, no, ang pag-iyak ay isang anyo ng katotohanan. Inaamin natin sa sarili at sa Diyos na nasasaktan ako at doon nagsisimula ang paghilom. Pinapayagan mo ba, no, ito magandang itanong natin sa sarili natin, pinapayagan ba ang sarili mong maging totoo sa nararamdaman mo? Yan. So, parang sinasabi rito, syempre, it's parang red flag. Kumbaga nakita mong may umiiyak, 'di ba? Sign siya na kailangan ng tulong ng taong ito. Kesa doon sa hindi mo nakikitang umiiyak siya. Of course, depende na 'yan sa ano natin, yung pag-grieve natin. Naalala ko yung batchmate ko dati sa aspirancy, isa sa mga naging issue sa kanya nung namatay yung nanay niya, hindi daw siya umiyak. No, so parang nagamit 'yon against him na parang hindi pa siya proper na nakapag-grieve. Pero nung nakausap ko nga siya, sabi niya, nakita lang nila yung panglabas, sabi niya. Kasi kapagka ako na lang mag-isa sa kwarto ko, hindi nila nakita yung pag-iyak ko do'n, sabi niya. Kumbaga hindi mo naman siya pinakita in public yung pag-iyak. Private matters siya sa kanya. Kaya nga mahirap din yung mag-judge tayo na sasabihin natin, ay hindi pa siya umiiyak, hindi pa talaga siya nakakapag-move on, hindi pa talaga siya nakaka-grieve. Pero yun nga, sinasabi ni Saint Thomas, it's one sign. At it also helps na kapag tayo umiiyak, lumalabas. Kasi natural sa atin magsaktan, di ba? Umiiyak tayo. Kaya kapag pinigilan mo yung iyak mo, parang nababottle up sa loob yung emotion. Kaya nga, natural siyang proseso na kapag ka malungkot, no, umiiyak ka. No? At sa pag-iyak mo, nailalabas mo yung sakit, no, yung bigat na nararamdaman mo sa loob. Oh, pero Father Paul, kasi sabi nila, ang natural para sa babae ang umiyak. Kahit nga kaunting ano pala sa K-drama, no? Umiiyak na mga babae. Pero Mas sensitive sila. sentimental. Pero, bakit pag sa lalaki umiyak, siguro mga bata, huwag ka nga umiyak, kalalaki mong tao. Mm. 'Di ba? Parang, is it a sign of weakness para sa mga tao na, mga Na-train, lalaki lalo, na pagka umiyak, sign of yeah. weakness siya? Ano masasabi mo doon, Yeah. Father Paul? So, parang cultural kasi sa atin yun eh. Kumbaga pag nakita kang umiyak, mahina ka. Di ba? Yun ang kaagad. Na kailangan kapag it's a sign of strength na hindi umiiyak. Pero sa natututunan natin ngayon at saka sa modern psychology, it's not always the case. No? And in fact, it's not really the case. No? Kasi kahit lalaki, may emotion pa din. No? Kaya nakakatuwa yung mga ibang mga magulang sa parenting nila, hindi na gano'n kadami 'no, yung gano'n na siguro dahil aware na rin tayo sa, male, female, psyche 'no, na hindi natin sinasabi, "Oh, lalaki ka dapat hindi ka umiiyak." 'Di ba? Ngayon Mm. hindi na masyadong gano'n, eh, pero noon talaga 'no, ang lakas niya 'no, kaya nga hanggang sa paglaki, yun talaga siya 'no, na ayaw mong ipakita yun. Or ang isang naiisip ko dun halimbawa ikaw yung ano ito, sandigan sa pamilya, 'di ba? Ikaw yung tinitingala na ikaw yung paghuhugutan ng lakas ng iba. So, bilang gano'n, yung role mo, parang you take it to yourself na, "Ay, hindi ako puwedeng umiyak." No, halimbawa, may namatayan kayo, 'di ba? Tapos ikaw yung
pari ka, halimbawa, halimbawa na lang, no, pari ka, tapos ikaw yung parang pinaghuhugutan ng lakas ng pamilya. Hindi ko naman sinasabing that's healthy, no, pero that's sometimes the case, di ba? Na I have to have that role na hindi ako pwedeng makita nilang umiiyak kasi baka lahat mag-iyakan na, di ba? So, Mm. kailangan mong i-take yung role na yon. Kailangan Parang ikaw gano'n. maging pillar, ano, sabi nga nila, pagka umiyak pa, babagsak na yung buong pamilya, kaya dapat Iiyakan. hindi ka mo, oo, parang kailangan hindi ka umiyak para lahat sila may pa ring sasandalan. Nakakaiyak ka, mas Mm. lalo kang nagiging totoo sa sarili mo, totoo sa damdamin mo, at doon ka nakakahinga kasi 'di ba sa psychology, no, or kahit sa biology, nailalabas mo yung hinanakit mo eh. Hindi nandun lang sa Mm. puso, di ba sabi nga puso, nanhinikip ang puso ko. Pero kapag ka nasabi mo yung kalungkutan mo, kahit yung galit mo, pag nasabi mo yung galit mo, unti-unti mawawala na yan. Kesa yung nagkikimkim ka na nagkikimkim, pero parang ang bulkan yan, hindi ba? Mm. Dormant Mm. sa active. Kapag ka-active, nakikita mo siyang umiyak, pero yun na yun. Pero yung dormant naman na parang kinimkim niya at sasabog na lang siya na isang araw at dun parang biglang babagsak ang kanyang moralidad, babagsak ang kanyang emosyon, gano'n. Ang tingin mo doon, Brother Paul? Totoo yun na una talagang umiiyak ang babae tapos later on yung lalaki kasi doon nila nare-realize no Mm. kung ano yung kahalagahan ng relasyon. Pero I think it's just ano lang yun parang parang feed lang sa atin yung ganong klaseng eksena kasi Filipinas are very melodramatic, no? Mhm. May ganong eksena na parang babae mo na kailangan umiyak tapos sa kanila lalaki or kung ano man hindi na at all, no? Pero may mga kilala naman ako na baliktad naman, no? Nauuna pa yung umiyak ng lalaki kaysa sa babae, no? Yung Mhm. babae nagpapakita ng strong kasi sila yung nakipaghiwalay pero later on, doon nila nare-realize. Pero what I mean is, hindi most of the time ganun yung sitwasyon. Depende yan kung ano yung nangyari between the two persons. Pero Time maganda, and time. very healthy daw. Siyempre, tayo, dahil ikaw ay tao, kahit nga Mm-mm. umiyak ka, di ba kahit sa pagdarasal natin sa Diyos, kailangan Mm-mm. nating maging totoo sa sarili natin. Hindi ka magtatago kung sino ka sa Diyos. At kahit Mm-mm. galit ka o kaya narulungkot ka, iiyak mo lang yan sa Diyos. Kaya pag ako nakakakita ng umiiyak habang nagdarasal, tingin ko, o kaya kapag nagko-confess, umiiyak sila, mas nagiging Mm-mm. totoo sa akin yung paghingi ng tawad kaysa yung paghingi ng tawad na parang sinabi lang. Pero kapag nakikita mo yung umiiyak na, kahit sa mga retreats, di ba, Father Paul, pagka umiiyak na yung mga tao, umiiyak yung mga participants, nararamdaman mo yung emotions nila, nagiging totoo sila sa sarili nila, hindi ba? So, pangatlo na tayo, Brother Pao. Okay, ang pangatlo naman na sinabi ni Saint Thomas ay pakikiramay ng kaibigan or compassion of friends. Isa sa pinakamalalim na lunas po, according to Saint Thomas, ang kalungkutan ay ang presensya ng ibang tao. Totoo yan. Hindi kailangan may solusyon, ang mahalaga ay may nakikinig, umuunawa at nananatili. Ang tao ay nilikhang hindi para lang mag-isa. Sa gitna ng lungkot, ang presensya ng kaibigan ay nagiging tanda na may kasama ka pa rin at hindi ka nag-iisa sa mundong ito, no? Ito yung magandang i-reflect natin sa particular na sinabi ni Saint Thomas, no? Sino ang taong nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa? Ayan. Alam mo, Brother Pao, kapag isa kami, no, doon sa mga Mm. patayin, lagi tayo sabi natin, nakikiramay po kami. Ibig sabihin yung Mm. nakikiramay, parang hindi lang yung pagbibigay ng ano, nakikis, Pabulol. ano, Mm. o nangabuloy, pero Mm. yung pakikiramay, yung parang nakikidamay tayo doon sa kalungkutan. Kasama Mm. mo kami, kahit hindi mo kami kaano-ano, hindi mo kami kamag-anak, hindi mo kami kapamilya, pero nandito ang buong simbahan na nakikisama sa iyo. Sabi nga, Mm. empathy, no? Hindi lang sympathy, pero empathy na alam ko kung ano yung pinagdaranasan mo, bagamat hindi man ganun kalalim ang kalungkutan natin, pero nakikisama ako sa iyo na hindi Mm. ka nag-iisa kahit nasa simbahan natin, ano? Bagamat ikaw lang ang nawalan, pero
nandito ang simbahan para sa iyo. Kahit naman sa ating mga personal, kapag tayo ay nalulungkot, ayon, kasi sa mga Pilipino, di ba, kapag ka nalulungkot ka, gusto mong may kausap pa rin, no? Minsan, syempre, gusto mo rin mapag-isa, may mga pagkakataon na mapag-isa, mga Pilipino lalo, ano? Kasi sa mga Hapon, sa mga Koreano, sa mga Incheck, gusto nila mapag-isa. Pero ang mga Pilipino, gusto nating may kasama, may karamay, hindi ba? Kapag tayo ay nalulungkot, gusto natin may ka-text tayo, meron video calling, nalulungkot ka, ay sasabihin mo pa. Bisan nga, nagrarant pa nga tayo, hindi ba sa post, nagpo-post pa tayo sa social media, nalulungkot ka, naiinis ka. Gusto natin Mm. kasi hindi lang pagpapakilala sa sarili natin, pero gusto nating may makiramay din sa atin dahil alam natin na kapag ang mga kaibigan natin, yung mga tunay na kaibigan ha, na Mm. nakiramay sa atin, at least gumagaan ang pakiramdam natin, hindi ba? Brother Pao, kasi yung may mga, kunyari, nagkaroon ng trauma doon sa anak niya, no? Kaya ang ganda ng mga center, no, na Mm. para meron silang grupo na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga anak, no? Nagbibigay, nag-share sila ng kanilang mga experience na hindi pala ako lang ang nagkakaroon ng problemang ito. Marami rin pala kami nagkakaroon ng problemang similar or same case no, sa anak namin, Mm. sa asawa. Kaya pagka nagkakaroon ng isang malaking grupo na ganyan, ay hindi lang pala ako nag-iisa. May karamay ako, pero ano ba yung naging solusyon? Ano ba yung naging solusyon nila? Baka makarelate din ako o paano yung mga solusyon nila pwede ko rin gawin no, para dun sa anak ko, para sa asawa ko. Ano masasabi Mm. mo, Father? Brother pa. May mga ganun, no, na mga centers, no, o yung mga samahan dito sa Pilipinas, pero not all Filipinos or not all yung Okay. mga kakilala natin are aware na may Mm. ganun, no? Or kung aware man sila, they have this hesitation within themselves Oo. kasi either in denial sila, no, sa sitwasyon nila, or nahihiya sila, or natatakot sila, no, na makarinig ng katotohanan, no? Mm-mm. O medyo ano talaga kung sasama ka sa mga ganong klaseng grupo-grupo, talagang nag-iipon ka ng lakas ng loob. Totoo Kasi yan. pag pumunta ka doon, hindi ka lang makikinig at uupo eh. Kasi rumorolyo yung yung usapan eh. So there will come a time na matatawag ka para magsalita at magbahagi ng iyong kwento, no, para malaman din ng iba, no. So yun yung yung para doon sa sinasabi niyo, Father. Pero ito yung minsan yung medyo delikado rin minsan kung yung Mm-mm. pinuntahan mong samahan hindi naman legit, no? I mean, kung yung sa mga kapwa-kaibigan mo minsan na akala mo maaasahan mo pero it's either pangungunahan kanya, no, sa kanyang experience na nag-o-open up ka lang naman. Tapos siya din, mag-open up din siya ng kapareha ng nangyayari sa'yo pero parang hinihigitan pa niya yung kwento. No? Para Oo. siya yung mas lalong kaawaan mo imbis na ikaw bigyan niya ng comfort. No? Yun ang medyo delikado minsan sa mga ganitong sitwasyon. Pero yun nga po, kagaya ngayon na sa panahon natin na maraming nade-depress, nagkaka-anxieties, nagkakaroon tayo ng maraming mga counseling group, no. Before dito kila Father Paul, no, meron tayong counseling group, no, na may mga nag-open tayo sa mga tao. It's just that hindi ganun kaano pa yung Appealing. hindi pa appealing sa mga tao. Pero inaalam pa rin natin kung paano natin sila ihihikayatin na subukan yung ganitong counseling kasi ewan ko may mga Pilipino talaga na nahihiya, no? May ugaling mahiyain talaga, no? Not unless kung nandun na sila sa sitwasyon na talagang feeling nila, ano na sila, natrap na sila. Or kung hindi man talagang pinipilit na sila ng kamag-anak nila, no, kakilala nila, na gawin na yon yung pagpa-counseling. Kasi delikado talaga pag hindi talaga na withdraw, no, yung emotions ng tao. Kasi minsan kapag ganyan na kinimkim ng kinimkim at wala kang pinagsasabihan, ang daming tendencies, no? Ang Totoo daming yun. tendencies na hindi natin maiiwasan, no? Na supposedly at maiiwasan natin kung nag-open up ka.
So kailangan mas madaling ano no na magkaroon tayo ng mga totoong kaibigan na Mm. makikinig din sa atin no. Pero syempre Mm. iwasan din natin yung judgmental, di ba? Opo. Para kapag Saka ka yung mga nagawa chismis, saka i-chismis lang Mm. nila yung Marites, di ba? mm. Para na Mm. minsan kumukuha lang sa iyo pas sasabihin din nila sa ibang tao. So kailangan pumili ka pa rin ng mga totoong kaibigan na Friend. 'di ba na totoong makikisimpatiya sa iyo. O siguro punta Tsaka tayo. Sige, sige, sige. dagdag ko lang, Father, maganda rin minsan na kung ikaw yung nilapitan, no, minsan na ako mas na-appreciate ko yung pag nilapitan kita, kahit hindi ka magbigay sa akin ng ng advice or Totoo anything, 'yun. yung makikinig lang, yung Makinig. mananahimik ka lang, no, as long as Totoo, may ihinga ko lang to, okay na, totoo 'yun. no, kahit hindi ka na magsalita, kahit magbardagulan tayo afterwards, no, pero yung makinig lang talaga, which is yun na nakakatulong sa taong may problemang mabigat talaga. Totoo yun. Totoo yun, Brother Pao. Minsan hindi kailangan ng mga solusyon, hindi ko kailangan Mm. advice, pero kailangan ko lang ng may mga taong makikinig lang sa mga sasabihin ko. Kasi yun ang kasi minsan kapag tayo lang, umiikot lang, para nag-echo lang tayo, echo chamber tawag nila, no? Pero Mm. kapag may mga taong totoong kaibigan tayo, makinig ka lang, kahit hindi ka magbigay, kahit hindi ka magbigay ng kuro-kuro mo, basta nandyan Mm, ka sa akin, tabihan mo ako, masaya na ako. mm, Ikaapat, siguro, Father Paul. Mm. In connection dun sa sinabi ni Pao kanina, no, na kapag ka kinikimkim mo, di ba, mas maganda din yung maghanap ka ng katotohanan. Yan. Kaya yung mm, pang-apat, pagmumuni-muni sa katotohanan. So minsan, ang kalungkutan ay lumalala dahil sa mga iniisip natin, mga takot, assumptions o maling pananaw. Kaya't mahalaga ang pagbabalik sa katotohanan, lalo na sa liwanag ng Diyos. Sa panalangin, sa salita ng Diyos, natututo tayong makita na hindi tayo pababayaan, may kahulugan ang paghihirap, at may mas malalim na plano ang Diyos para sa atin. No, kasi nga, kapag ka tayo ay nandun sa state ng lungkot, baka hindi na tayo grounded sa realidad. Kaya nga, itong truth na ito, no, of course, the highest truth is in God. No? But we also start with yung mga truth na sa paligid natin. Ayun, kanina pa, di ba, we're using psychology, di ba? We're using yung mga self-help, di ba? Yung mga bagay na yan. Pero ultimately, of course, yung pinakakatotohanan natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Oo, kasi minsan ang iniisip natin, minsan kasi di ba nagtatago tayo sa cabinet, tatago tayo Mm. sa kanya-kanyang kwarto. Ayaw natin kasi harapin yung katotohanan, hindi ba? Parang ang dami nating problema pero tinatakasan natin ang problema. Yung pagtakas, umiinom tayo, naninigarilyo tayo. Kung ano man ang ano natin na hindi tayo nagiging masaya pero dahil dito, tatakasan ko yung problema ko. Ayoko yung katotohanan kaya magtatago ako doon sa isang kasinungalingan na palalim na palalim hanggat hindi mo na maintindihan ang sarili mo at hindi mo na alam ang direksyon ng buhay mo, hindi ba? Maraming nalululong doon sa kalungkutan dahil yung kalungkutan, kasi di ba parang, tingin ko may mga hierarchy din yan. No? Parang ang kalungkutan, tapos lalalim siya ng kapighatian, no? Lalalim na siya na parang in denial ka na sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi mo na nakumpronta yung totoong problema mo. Pero sa darating ang panahon na na nagigisingin ka ng isang katotohanan na dininay mo dati, na hindi mo inalam ang katotohanan, pero darating bala yung panahon na sisingilin ka ng katotohanan pa rin. Babalik at babalik ka doon sa katotohanan, doon sa truth na sinasabi na, uy, teka muna, kailangan palang asikasuhin ko yung problema ko. We need to encounter and have a face-to-face with the truth, sabi nga nila. Pero syempre, hindi lang natin pwedeng harapin ang katotohanan ng sarili natin. Kailangan natin ng Diyos. Kasi kung haharapin lang natin ang problema na isang katotohanan, pero wala ang Diyos, babagsak din tayo. Pero yung katotohanan na
naku, nasa plano pa rin ng Diyos. Kahit na tayo ay nalulugmok sa problema, pagsubok, pero kung iisipin natin na nasa plano pa rin ng Diyos itong problema ko at ang Diyos pa rin ang mananaig sa mga problema ko, tutuloy pa rin ang direksyon ng buhay ko. Brother Paul, tama ba? Tama po yan, Padre. Kaya may mga ginagawa tayo minsan. I mean, kung hindi man tayong lahat. Yung mga nakikita natin na yung mga tao mahilig mag-ano sa Bible, yung Kapat? Magbuklat ng Biblia. Oo. Ah, Oo, di ba? Parang sabi nila, Lord, ito problema ko ngayon. Ipakita Bible niyo sa akin cutting. kung ano. Bible. Oo, yung Bible cutting. Doon sila kumukuha ng answers. I don't know kung gaano ka-effective yun. Hindi ko pa natatry. Pero I think sa kanila, very effective yun. Yun nga lang minsan, may mga delikado kasi nami-misinterpret nila kung ano yung nakalagay sa Bible. No? Kaya mas maganda talaga minsan kung maganda is yung umattend ka ng mass, no? Para hindi lang sa pagbabasa ng Bible, hindi lang sa pagbabasa ng Gospels, no? Yung homily ng pari minsan, kinuhuhugutan din yan ng katotohanan, no? Na mula sa salita ng Diyos. Totoo yan. Doon sa pagdarasal natin, sa pagsisimba natin, dahil nare-realize natin na hindi ko pala kaya yung problemang ito. Hindi natin kaya lahat ng mga pagsubok na ito. Pero kung makita natin ang Diyos na gumagalaw sa buhay natin, unti-unti yung mga problema magkakaroon pa rin ng solusyon. Brother Paul. Yes. Naalala ko lang, siguro walang masamang mag-try ng realidad paminsan-minsan. Kasi kung minsan, yun ang nakakalimutan natin. Sabi mo nga, sa sobrang tinakpan na natin ng mga truths natin, no? Yung mga self-interpretation natin ng katotohanan, kung minsan, natatakpan ito, no? At in fact, baka kasi malingan na yung buhay natin. Kaya kung minsan, it's better to try reality. Yeah. Totoo naman. O may isang online tayo na isang kalakbay natin. Question. Sabi niya, if life feels heavy, go to church. God is waiting, not to judge, but to embrace. Totoo din naman yun. Hindi tayo Wow. hinuhusgahan ng Diyos sa mga nagawa natin. Pero kung tayo tunay nagsisisi at makita natin ang kamay ng Diyos, ito yung kamay na yumayakap sa mga problema natin. Yung yayakapin tayo ng Diyos kung ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, hindi ba? O May siguro sa dagdag ko lang yung sa sinabi ni Pau kanina, di ba, yung mga Mm, pagsisimba. No, yes. ibang tao talaga kahit lang misa, no, pumasok lang sa simbahan, umupo lang doon, 'di ba, yung katahimikan Mm. lugar, Mm. nakakahanap sila ng kapayapaan. Oo. Oo, maraming mga estudyante, Father Paul, no? Kapag sila ay nagkakaroon ng matinding problema, nakikita mo pag mga lunchtime, maraming mga Mm. estudyante ang nakaluhod diyan sa ating simbahan. At alam Mm. nila, alam ko na para may surrender na nangyayari, no? Na binibigay sa Panginoon kung ano man ang kanilang pinagdaraanan sa buhay sa Diyos. Brother Pao, ikaw na lang Mm. sa fifth. Okay, ang panghuling remedy na sinabi ni Saint Thomas ay ang pahinga. At Mm. ito yung nakakagulat, yung pagliligo. Nako, medyo funny yung ano, no, yung binigay niyang truth, pero ito, tingnan natin, no. Simple pero napakalalim. Magpahinga. Para kay Saint Thomas Aquinas, ang katawan at kaluluwa ay magkaugnay. Kapag pagod ang katawan, mas mahina ang ating kakayahang harapin ang emosyon. Ipinapakita ni Saint Thomas Aquinas na ang tao ay hindi lang espiritu, kung hindi may katawan din. No, para sa kanya, minsan ang kalungkutan ay hindi lang spiritual o emotional, physical din. Kaya ang pahinga ay hindi lang luho, no? Ang pangangalaga sa sarili ay kaloob din daw ng Diyos, no? So ito yung magandang i-reflect natin sa sinabi ni Saint Thomas. Hindi lahat ng pinagdadaanan ay kailangan ng solusyonan agad, no? Minsan kailangan mo rin matulog, which is Correct. ginagawa ko. Totoo din naman yan. Kailangan maligo at matulog. Kasi makikita mo yung mga problemadong tao, Hindi di ba parang hindi naliligo, Hindi na pero naliligo. Yes. kakaligo ko lang. Sana marinig tayo ng friend natin na hindi naliligo, no? Oo, Nasasabihan na natin ng matagal na. oo. Pero baka naman Ipapadala natin sa kanya yung mensahe na may yan. problema yon, hindi ba? De, joke lang. Pero ang sinasabi Yun na ni nga. o, di ba, kamisan,
Sabi nila kapag ka nagkakaroon ka ng problema, hot shower lang yan or cold shower. Kailangan iligo mo lang yan kasi minsan andun lang siya sa kama niya, no, natutulog na lang dahil sobrang paano niya, dahil hindi na siya lumalabas ng kanyang kwarto, pumapangit na siya, mahaba na yung buhok niya. Eh kung ano hindi niya na inaalagaan yung sarili niya. Pero hindi yun nagbibigay ng solusyon. Bagkus ito yung nagpapabigat pa rin ang problema niya kasi hindi niya na naalagaan yung sarili niya. At pag hindi niya inaalagaan ang sarili niya, hindi na siya nakakapag-isip ng tama. At kapag hindi siya nakapag-isip ng tama, nagiging mali yung mga nangyayari pa rin. Pabigat ng problema dahil hindi niya inalagaan yung sarili niya, yung psychology niya, pati spiritual niya, hindi niya na rin maalagaan. Hindi niya na rin makita ang Diyos. Sabi nga nila, I think this is Saint Teresa of Avila, no? Parang habang papalapit ka sa Diyos, mas magiging simple ka. Yung mga simpleng mga gawain natin, no? Ito yung nagpapalapit sa Diyos. Kaya makikita mo yung kwarto mo, eh, gulong-gulo, yung mga table mo gulong-gulo, pati buhay mo magiging magulo. Yun ang sinasabi, no? Para Nako. kailangan, marami mong Maraming tatamaan siguro tinamaan ng na pare. tagumpay, pero totoo yan, Oo. no? Habang tayo nagiging simple, habang konti ang ating iniisip, no? Sa mga problema, doon tayo mas napapalapit sa Diyos. Father Paul, ikaw. May dagdag ko lang, no, kasi yun nga, yung hindi paliligo, kuminsan yung hindi na naaalagaan yung sarili, kuminsan sign ng depression, sign yun na may pinagdadaanan yun. So tama yung sinasabi ni Saint Thomas, yung kaugnayan ng katawan at saka kaluluwa. No, kaya nga, I think, isang din, no, yung iba kasi parang psychological nagmamanifest physical. So kung gano'n, kung konektado pala, so pwede pa lang yung physical. No? I think yun yung suggestion ni Saint Thomas. No? Kaya Totoo. nga ngayon yun, na hindi natin feel maligo, no, pilitin mo yung sarili mo, no, na maligo, pilitin mo yung sarili mong kain ng maayos, pilitin mo yung sarili mong magayos. Sa paggawa no, mabaliktad, di ba? Yung psychology mo ngayon, maaas din. So it's two-way siya lagi. No? Physical, emotional, spiritual, apektado yung tatlo. No? Kahit saan mo siya ayusin, basta mayroon kang pagsimulan. Simulan mo somewhere, maapektuhan yung buong buhay mo. Di ba? Kaya nga, sana yung mga kalakbay natin nakikinig, huwag tayong masyadong stricto. Kasi kung minsan nagiging excuse yun eh, sasabihin, kaya hindi ako naligo kasi depressed ako eh. Di ba? Saan ka magsimula? Di ba? Kaya nga, I think, kaya isa sa mga suggestion ni Thomas yung maligo. No, kasi may mga ganyang mga therapy na sisimulan mo physical and then maa-affect nyo yung psychology or emotion. Parang pabalikan. May instead na effect, nagiging cause yun para umayos. Ayun, maraming salamat mga kalakbay. Siguro pinakahuling sa part natin na programa, ang ating keywords. Brother Pao, ano ang keyword mo ngayon? Ang aking keyword ay kagalingan, no? Bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanang pagsubok at iba't iba ang mga paraan natin kung papaano tayo makapag-cope up sa ating pinagdaraanan. May ibang mabilis lang, no? May iba na taon ang binibilang bago sila maging okay, no? So, hindi masama kung minsan ay titingin tayo sa mga gabay, no? Kung paano natin maaalpasan ang mga pinagdadaraanan natin. Kung hindi man tayo komportable na mag-open up sa mga tao, sa mga pamilya, sa kaibigan natin, we can try other options gaya nitong 5 remedies na binigay sa atin ni St. Thomas na. Pero ano pa man ang hanapin ninyong paraan, sana ay legit na matutulungan tayo at hindi tayo mapapahamak. At samahan din natin ito ng dasal kasi kahit simpleng dasal lang o bulong kay Lord na, Lord, tulong po, o Lord, ikaw na pong bahala. No? Malaking tulong yun na akala natin walang epekto. No? At naway makamit natin nga ang kagalingan o healing mula sa ating pinagdaraanan. Yun, maraming salamat, Brother Pao. Father Paul. O naman yung aking keyword ay kapit. No? So lagi natin naririnig yun, kapit lang, di ba? Huwag tayong bibitaw, no? Lagi tayong humanap ng tao, bagay, o emosyon, alaala na kakapitan natin. No? At ay palagay ko yung sinasabi ni Santo Tomas dito, no? Na yung kalungkutan na hindi katapusan, kundi pagkakataon ng biyaya, pagkakataong mahanap natin ang Panginoon at pagkakataong
magbigyan tayo ng bagong pag-asa. Totoo. At sa akin naman, ang kapahingahan, no? Sa mundo na punong-puno ng gawain, punong-puno ng ingay, kailangan natin nakapahingahan sa ating isipan, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Dahil maraming bagay na dapat nating ipagpahinga. Pero itong pahinga na ito hindi lamang para sa atin, kundi kapahingahan doon sa Diyos. Sabi nga, Sabbath rest, no? It is always to rest with the Lord. Sa pagpapahinga natin, kailangan tayo ay magdasal, magmuni-muni sa mga nakaraan, magmuni-muni sa direksyon ng ating buhay. Ibigay natin ang ating kaluluwa at isipan sa Diyos na lumikha sa ating lahat. Mga kalakbay, ito ang itinuro sa atin na ni Santo Tomas de Aquino ay simple pero totoo. Ang paghilom ay hindi agad-agad. Minsan, ito ay dumarating sa munting saya. Tapat na luha, presensya ng kaibigan, liwanag ng katotohanan at pinakauli, pahinga. Dahil sa uli, ang puso na sugatan ay hindi kailangang madaliin. Kailangan lang natin itong alagaan. Magkikita-kita po muli sa susunod na episode ng Usapang Usapang